Brother David, at sa mga workers na nandito, Ama, nagpapasalamat po kami dahil sa oras na ito, binigyan mo kami ng pagkakataon na manalangin ng mataimtim sa harapan mo po, Ama. Dahil alam po namin, nararamdaman po ng mamamayang Pilipino ang sobrang kahirapan, sobrang gutom, walang direksyon. Kami po ay nananalangin sa inang matapat, Amang Diyos. Dahil lahat ng sinasabi po namin ay katotohanan sa inyo, Ama. Kaya sa oras na ito, dinggin mo ang aming panalangin. Any denominations, kami po ay nananalangin na bigyan mo po kami ng kalakasan ng bawat pamilyang Pilipino. Ang mga OFW sa iba't ibang lugar na patuloy naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Ang mga seafarer, mga seaman, mga driver, mga tricycle driver na nagpapakahirap upang pag-aralin ang kanilang anak at mapagtapos. Pero kung ang gobyerno ay walang direksyon, paano na po ang bansang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino? Kaya sa gabing ito, Ama, nananalangin kami na bigyan niyo po kami ng kalakasan, lalong-lalo na po ang 13 senators na talagang biniyayaan mo, Ama, upang maging majority at maihayag ang katotohanan sa pamumuhay ng bawat isang Pilipino. Kaya sa gabing ito, mananalangin kami na patuloy mo kami dinggin ang aming panalangin ang bawat isang Pilipino na piniyayaan mo po kami. Dahil alam po namin na meron pang bukas. Naniniwala po kami, Ama, sa aming panalangin dahil wala kaming pwedeng ibang paniwalaan. Dahil ang tao, likas na sinungaling. Pero Amang Diyos, sa hapong ito, nananalangin kami sa iyo, Ama. Nabigyan mo po kami ng milagro. Dahil alam po namin, ang milagro ay naganap na sa bawat Pilipino. Kung paano mo pinararating sa amin ang totoong pangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya sa hapong ito, Ama, dalangin po namin ang pag-iingat. Mapatuloy mo kaming dinggin lahat po ng bumubuo dito sa Senado. At pinagdarasal din po namin, Ama, si Tatay Digong, ang former President. Pinagdarasal din po namin ang aming Vice President na patuloy na nagbibigay ng tulong sa kahirapan ng bawat pamilyang Pilipino. Kaya